What's up guys? So vlog tayo ngayong gabi. Very quick lang. Ayan, so sasagot lang tayo ng mga tanong. Very frequent question na tinatanong sa atin dito sa Jugols. Ayan. So yung unang tanong natin ay yung size ng mga tank. Okay. Yung sa rack hindi ko na sasagutin. Ayan. So itong tank na to, ang size nito ay 12 by 10 by 12. Ayan. So ang pinanggalingan kasi niyan, cube tank. Ayan, cube. Ayan, ito kasi dapat talaga yung mga tank na naka-design para dito. Kaya lang nag-switch tayo to isda. Kasi ang una nating pet dati, hipon. So ngayon nag-switch tayo to isda. Yung cube tank na plano naging ganito. Ayan. So ito both pang isda at saka pang hipon pwede. Pang hipon to kasi yung filter nito dati, yung dual sponge filter na nasa likod. So yun yung mga filter nito dati nung panghipon pa sila nung pandemic. Ayan. So yun yung design talaga niyan. Kaya ito kung nakita nyo, tatlong 12 inches na cube ang kasya dyan. So ito naman, second iteration nung design ko dati, naging 11. So ito namang ano yan, 12 by 12 by 11. So 11 tong width na to. Ayan, nakita nyo, kapos ng konti. So kung 12 by 12, kung 12 lahat yan, puno yan. Ayan, so may konti lang siyang uwang. So ako nag-design yan. Ayan, so dati kasi yan, naka-design din yan para dito. Ayan, so ito, tatlong 11 ang kasya dyan nang hindi nakapasok dito sa gilid. Ayan, so ito dati may ano yan, may aquarium yan, yung una kong setup. Ayan, so yun yung mga size ng tank natin dito sa taas. So ulitin ko, 12 by 10 by 12. Okay. And then ito naman, 5 gallon tank. So ang standard size ng 5 gallon tank ay 16 yung haba. Ang lapad ay 16 by 8 by 10. Okay? So 5 gallon standard. Dito naman ito, mga 5 gallons din to. Ayan, so ito yung gawa ni CJ. Ayan. Sa PM nyo lang, guys, si CJ. Ayan, mag-comment naman yan dyan. Ayan, so gawa ni CJ yan. Ganda, di ba? Yung ito, mga 5 gallons yan. So standard lang din. And then itong baba naman, 10 gallons. So hindi ito naka-design para 10 gallons sa ilalim. Nagkataon lang na kumasya. Tapos nakapag-singit pa ako lang isang 5 gallons dun sa dulo. Ayan, so ayan, so yung susunod nating rack, yung ipapalit dito. O kaya pag nakalipat tayo ng rack, mas malaki, puro 10 gallons ang laman. Okay, pero hindi ko muna ginagawa kasi umubra pa naman to. Ito pala ang capacity nito, around 7 gallons. Ayan, 6 to 7 gallons. Kasi guys, yung kapag kinompute nyo yung volume nyan ng mga tank na yan, hindi magpa 5 gallons yan kapag kinompute nyo yung volume, not taking into account yung baba ng tubig. Ayan, so hindi magpa 5 gallons yan, or ito hindi magsa 7 gallons, kaya 6 to 7 gallons lang yung capacity nyan. Ayan. So dun sa mga nagtatanong naman nung size nung grow out tank. Ayan. So sa grow out tank, initially mga fry nilalagay ko na kaagad sila sa 5 gallons tank. So kung napapansin nyo rin, nakapatay yung yung aerator natin, ay yung air compressor. Ayan, kasi maingay. Ayan, lalo na to maingay yung tubig. Dito sa video para hindi na ako mag-edit ng voice. Ayan, dito. Ayan, so ito 5 gallons lang. Dito ko nilalagay initially yung mga fry hanggang sa 2 weeks, ganon, 2 to 3 weeks. Ito malapit na tong maalis dito. So nakikita nyo ang birthday nila Feb 17. So probably half next week, mid next week lilipat na yung mga yan. Ayan. Tapos itong nasa ilalim, dati dito ko sila nililipat kaagad. Ayan. After ng 2 to 3 weeks. Kaya lang medyo mabilis kasi lumaki isda kapag nandun sa phase na yon. Kapag nandito na. Ayan, sa ganyang kalaki. So ito nililipat, yung ibang fry na hinarvest namin dito, kung nanonood kayo ng vlog, yun dito, yung unang batch, dito na namin kaagad dinulog. Ayan. So ito, nakita nyo yan, yung size na yan, around 3 to 4 weeks na yan. Ayan. So yung weeks, paano natin natatrack? Meron tayong ganyan. So hindi sabi-sabi lang na weeks yung mga pinagsasabi ko dyan. Totoong yun yung age ng mga isda dito. Okay. So paano mo malalaman kung maganda yung isda? Kung magja-jumbo ba? So kung nakita mo to, magpo 4 weeks pa lang yan, 3 to 4 weeks, pero ganyan ang kalaki. Saglit na lang yan, in 2 months siguro
malaki na yan. So mga ganito na yan, 2 months. Ito hindi ito ito. Ayan, most probably ganyan yung maging size niyan in 2 months. Ayan. So ano ibig sabihin nun? Kapag malaki na yung isda mo kaagad in 2 months, ibig sabihin mas malaki pa yung potential niya na mapaganda mo. So nasa sa'yo na, as bumili na isda, kung palalakihin mo dyan sa setup mo, mahihiyang dyan sa setup mo, pakainin mo na maganda. Ayan. So ang dami kasi nagsasabi, jumbo yung gusto ko, Lods. Yung jumbo guys, ang hirap isip niyan kasi malaki ang chance na mamatayan sa biyahe. Kasi yung mga jumbo guys, hirap nang huminga no. Hirap nang huminga yung mga jumbo size, yung mga adult, yung mga 4 to 6 months na isi-ship. Ayun, kaya yung mga packaging ko dyan, iba talaga. Naka-insulate kasi talagang maiba lang yung temperature niyan, medyo nag-i-house na. Ayun. Pero yun, yung mga nasipan naman natin sa Bicol at saka sa Laguna, Cavite, at saka Nueva Ecija ng PKBM na jumbo, okay naman sila. Ayan. Isa lang pala yung namatayan ako ng trio ng PKBM na jumbo sa Baler. Ayan, yun talaga yung pinakamalaki ko na loss kasi namatay yung trio na in-order ng customer. Pero ayun, nirefund naman natin. Ganito kalaki yun, no? Ganito kalalaki. Ayan. Hindi ko alam kasi nung December yata yon o nung first week ng January, biglang nag-iba yung ihip ng hangin, biglang uminit. Ayun, patay isda. And well, ayun lang. So ayun yung mga sizes ng mga tank natin guys. So nag-way lang ako ng kwento. Tapos sa grow out, ito. So ilang liters to? Ito ay 140 liters o 145 liters pag puno. So yun yung capacity niyan based dun sa specs ng box. Ayan, so ito ay nabibili ko lang sa Unitap. Ayan, so yung mga ganyan box, marami pa ako dun sa labas na ganyan. Puro ganyan yan. Kasi para sa akin, ito yung pinakasulit sa lahat ng box na mabibili nyo sa labas na pinakamura. Ito lang yung clear na box na mabibili nyo sa pinakamurang halaga. Ayan. So parang half or minsan ano pa siya, 1/3 lang ng price ng mega box. Ayan, tapos nakita nyo na ma-reinforce naman yung ilalim. Tapos kahit nakabilad sa araw, yan yung nakikita nyo sa vlog ko dun sa labas. Nawi-withstand naman niya yung change ng panahon. Ayan. Ngayon lang guys. So ito, tingnan nyo to. Magto 2 months na tong mga to. Ayan, so goods naman sila. Ayan, so ganun yung grow out natin. So ito, meron pa ako isang extra net. Itong, ano na yan, ayun. Lilipat natin yan doon para dalawa na yung 140 gallons natin dito. Around 35 yata yun o 33 gallons yung 140 liters. Ayan, so ganun kalaki yan. Well, ang cons lang dito, medyo mataas yung tank, yung tab natin. Yan yung height nya. Ayan, pero hindi pa naman natin alam kung nakaka-apekto ba yung height ng tubig dun sa paglaki ng isda. Pero ako talaga personally, siguro hanggang dito lang. Tapos malawak na tab, yung kahit 6 inches lang na height sana. Tapos malawak na tab, kaya lang sobrang mamahal ng mga ganun tab sa tindahan. Ayan. Pero yun lang, share ko lang. Kasi itong video na to, share ko sa lahat na nagtatanong para lagi nilang mapapanood. And ayun, comment na rin kayo sa baba ng tanong nyo kung may hindi pa ako nasagot para gagawa tayo ng part 2. So papangalanan ko na to kaagad na part 1. Okay ba? So yung question dito, mga about lang sa setup. Susunod natin na vlog ay yung compressor naman. Okay, kasi marami rin tatanong. Sobrang basic lang naman ang pagkakagawa ko dyan. Ito, paloko pa nga yung gawa ko dyan. So susunod na video na lang yan. Okay? So yun lang, don't forget to like, subscribe, follow. Yan, maraming salamat.